And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith and arose, and was baptized. And when he had received meat, he was strengthened. Then was told certain days with the disciples which were at Damascus, and straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of Christ, or that he is the Son of God. Church, binago si Apostle Paul, binago po. Yes, na dati yung focus ng kanyang, yung tingin niya o yung kanyang focus ay nasa mali, nasa kasalanan, binago ng Panginoon, ngayon nakafocus na siya, ngayon nakaharap na siya sa tamang takbuhin. Ito na yung takbuhin niya para sa Panginoon. At ano pong sabi dyan? After how many days, he preached Christ in the synagogue, and he admitted that he is the Son of God. Church, nagpatuloy. Ibig sabihin, kahit mahirap, magpapatuloy. Amen. Right? Ito po ang isa sa mga challenge na Paul. Paul was persecuted. Sabi po dyan sa 9 verse 23, and after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. Bakit? Bakit po gustong patayin itong si Apostle Paul? Church, ito pong si Apostol Pablo dating mamamatay tao. Specifically, mga Kristiyano pa, yung mga naglilingkod sa Panginoon. Kung tayo, may isang mamamatay tao, kilala natin na ito ay pumapatay. Haharap ngayon sa harapan mo, sasabihin ako ay anak ng Diyos. Maniniwala ka ba? Yung dati, yung kilala mo nga ng sinungaling, sasabihin nagbago na ako, baka di mo papaniwalaan. Yung dating magnanakaw, sasabihin sa'yo na, ay nagbago na ako, baka hindi mo patuloyin sa bahay mo yan. Much more ito, mamamatay tao. Tapos haharap ka dun sa mga anak ng Diyos, sasabihin mong ako ay binago ng Panginoon at ako ay anak ng Diyos. Alam ng Panginoon ang katotohanan, pero ang tao, laging may duda yan. Yun ang naging challenge ngayon ni Apostle Paul. Gusto niyang simulan ng tama, pero first step pa lang may problema na. First step pa lang may obstacle na. Yung dapat yung mga tao na susuporta sa'yo, sila pa mismo yung magpe-persecute sa'yo. Na yung mga kapwa mo Kristiyano na dapat nag-e-encourage sa'yo, sila pa mismo yung magpapabagsak sa'yo. Church, Paul was persecuted. Gusto po siyang patayin. What does it mean? Mga kapatid, hindi madaling sumunod. Hindi madaling tumakbo sa kalooban ng Panginoon. Why? Kasi lagi may pagsubok. Akala natin kapag tayo ay naging Kristiyano na, akala natin kapag tayo naligtas na, akala natin okay na, hayahay na ang buhay, puro blessings na lang. Hindi kapatid. Dahil ito ang pinangako sa iyo ng Panginoon. Hindi pinangako na Diyos na magiging madali ang paglalakbay natin sa mundo. Pero bagkus, ipinangako ng ating Diyos na hindi niya tayo iiwan at pababayaan habang tayo ay nabubuhay. Kasi church, kung ikaw maliligtas, maglilingkod ka sa Panginoon, puro blessings na lang yung mararanasan mo, hindi mo mararanasan yung pagsubok, hindi mo mararanasan yung hirap, may matututunan ba tayo? Wala. Kung hindi mo maranasan maghirap, hindi mo maranasan magkulang, matututo ba tayo magbigay? Matututo ba tayo maging magpasensya? Hindi. Kapatid, hindi instant ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi instant na kapag naglingkod ka sa Panginoon, kapag ikaw ay naging Kristiyano, lahat na ay matututunan mo. It always takes a process. Yes, sir. Di ba ngayong ibang yung mga fun run, may ilang kilometers pa, yung iba, 100 kilometers, laging mahaba. Kapatid, yung lakbayin natin sa Panginoon, mahaba yan. Habang ikaw ay nabubuhay, ibig sabihin, marami kang mararanasan. At dapat yun yung i-ready mo sa sarili mo. But see the attitude of Apostle Paul. Kapatid, pinersecute po si Apostle Paul. His life was threatened. Munti ka na siyang patayin. Ako siguro ako sa Apostle Paul, may niligtas ako ng Panginoon, kapatid niyo ako, papatayin niyo ako. Hindi natin masisisi dahil yung mga tao na yun dati, maaaring sila yung mga gustong ipapatay ng Apostle Paul. At ito, haharap sa harapan mo ngayon, sasabihin, ako ay anak ng Diyos. Yung iba nga, nasasabihan pa natin, save ba talaga yan? Ligtas ba yan? Ba't yung ugali niya?
Pag ganyan ang ginagawa niya. Much more si Apostle Paul, na dating mamamatay tao. Eh yun yung tinitingnan sa kanya kasi pag ikaw may ginawang bagay, nakakabit na sa pagkatao mo yan. Kung ikaw sinungaling, tingin na sa ibang tao sinungaling. Pag ikaw chismosa, tingin sa ibang tao chismosa. At yun yung nakakabit kay Apostle Paul now. Na itong tao na ito, mamamatay tao ito. Kaya gusto rin siya magpapay kasi threat siya eh. Pero ano pong ginawa ni Apostle Paul sa Acts chapter 9 verse 26? And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples. But they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. Church, tingnan niyo po. He essayed to join himself. Ibig sabihin talagang pinagsisiksikan niya yung sarili niya. Kasi alam niya na siya ay binago ng Panginoon, yung race na tinatakbo ng mga taong to, yun din yung race na tatakbuhin ko. At sila yung mga tao na dapat kasama ko. Hindi yung mga taong nandun sa kabilang channel. Amen. So church, it doesn't mean pinersecute tayo, it doesn't mean may pagsubok, babalik na tayo dun sa dati. Right, tama yan. Yes, sir. Kasi kung babalik ka din, paano kung nagpatayo ka ng bahay? Hindi mo matatapos. Pwede ba ibalik dun sa pinagbilan mo yan? Hindi. Nandito ka na kapatid. Nagsisimula ka pa lang. Si Apostle Paul nagsisimula pa lang. Ang tinitingnan ni Apostle Paul, yung katotohanan. Yung katotohanan na siya ay dapat naglilingkod sa Panginoon. Eh kung i-imagine natin church, yung taon na hinaba-haba, na nakakababad tayo sa kasalanan, hindi ka napagod, ilang taong kang chismosa, ilang taong ka nangungutang, ilang taong ka nagsisinungaling, hindi ka napagod. Where in fact, enjoy na enjoy mo ang buhay nung ganun ka pa. Ngayon binabago ka sa ng Panginoon, sumusuko ka na. Kapatid, hindi mo kasi nakasanayan. Hindi kasi ikaw yun. Kaya nga binabago ka ng Panginoon. Salamat, sir. Yung pagbabago sa'yo ng Panginoon, ayaw ka niyang maging ganon. Kasi pag naging ganon ka, kasalanan yun kapatid. Sir, more. Kaya yung mga anak natin, gusto natin ganito, ganyan. Kasi gusto natin mabago sila. Meron tayong gusto para sa kanila. At kapatid, may gusto po sa atin ng Panginoon. Na itong buhay mo, ayoko nang ganyan ka. Kasi hindi ka mapapabuti dyan. Dito ka. Yes, sir. Huwag mong ipilit dyan, kapatid. Yung effort mo dati, kayang-kaya mo dito, hindi ko naman kalooban sa yan. Dito ka pumupunta. It is the heart was changed. And Paul chose to continue. Pinipilit niya yung sarili niya. He essayed himself to the disciples. Kasi nandun siya nararapat eh. At ang nature ng tao, tingnan talaga kung ano yung nakalipas mo. That's why forgetting those things which are behind. Pero kapatid, ngayon si Apostle Paul, meron na siyang karapatang sabihin sa atin yun. At ito kapatid, verse 12, sa Philippians chapter 3, verse 12. Not as though I had already attained, either were already perfect. Hindi po sinasabi ni Apostle Paul, ang sabi dyan, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Kapatid, hindi niya pa natatapos. And in our time, in our generation, tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi pa tapos. Meron pang lakbayin. Marami pang taon. May 2016 pa. May 2017 pa. Ikakasal pa si Pastor. Maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Hindi pa tapos kapatid. Pero anong sabi ng Apostle Paul? Kundi nagpapatuloy ako. Sa mga kapatid natin dito na nakakilala ng bata pa, mapalad kayo. You have a lot of time, you have a lot of years to serve God. Yes, sir. Kung tayo naman mga kapatid natin na medyo may edad na, you're still blessed. You still have time to serve God. Yes, sir. Walang excuse sa Panginoon eh. Tama po. Lahat ay pagpapala. Nasa sa atin kung paano natin i-appreciate ang lahat ng bagay. At yun yung kalooban sa atin ng Panginoon. Nagpapatuloy ako. Sa mga kapatid po natin yung nagsisimula pa lang, makakonsider natin baby Christians, mahirap. Mahirap po talagang sumunod. Talagang maraming masasabi sa iyo ang tao. But it is the heart was changed. Kung talagang binago ka ng Panginoon, hindi mo ikahihiyan na ikaw ay nagdadasal. Hindi mo ikahihiyan na ikaw ay Kristiyano. Na hindi mo ikahihiyan pag araw ng linggo nasa simbahan ka. Kasi binago ka ng Panginoon. Sa Apostle Paul, pinagpilitan niya yung sarili niya. Hindi niya ikinahiya na siya ay dating makasalanan. Hindi niya ikinahiya na siya ay dating mamamatay tao. Kasi kinalimutan niya na yun. Yung Panginoon na hindi tinignan yun, ikaw pa kayang tao. Sino ka para tingnan yung parang kapwa mong sa Yes,
tayo ng dinatahak ng kalooban ng Panginoon. There's no one excuse to God. He consider everyone deserving. It is the heart was changed. At ang sabi po dyan ni Apostle Paul, during his time na nabubuhay ko siya, hindi ko naman sinasabing na perfect ko na. Hindi ko naman sinasabing natapos ko na, kapatid. Pero isang sinasabi ko, I follow after. Nagpapatuloy ako. Kasi kapatid, yung mga bagay na naranasan mo, kung hihinto ka, sayang yung mga bagay na pwede mo pang maranasan. Sayang yung mga bagay na pwede mo pang matutunan. Nagsisimula kang humakbang bilang Kristiyano, natutunan mo magpatawad, natutunan mo magbigay, natutunan mo mag-devotion, may natutunan. Tapos, nung sunod na hakbang, problema na, titigil na ba tayo? E paano kung yung susunod na hakbang pagpapala? Kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, ibig sabihin po niyan, may problema man o walang problema, maglilingkod ka sa Panginoon. Kasi kung maglilingkod lang tayo sa Panginoon dahil may blessings, aba kapatid, wala lang yan. Para ka lang tumataya sa loto. Naghahanap ka lang ng tsamba. Ang paglilingkod sa Panginoon, ma-appreciate mo ang pagpapala pag pinaghirapan mo. Kahit kailan mas masarap ang niluto mo kaysa bigay ng kapitbahay mo. Hindi mo ma-appreciate ang isang bagay kung hindi mo nakita kung paano ginawa. Makikita mo yung bahay mo kahit mas maliit dun sa kabilang bahay, pero nakita mo kung paano ginawa, kung paano nag-effort yung mga tao para doon. Appreciate na appreciate mo, kapatid. Kaya kapatid, hindi mo ma-appreciate yung race na yan kung hanggang nandito ka pa lang sa umpisa. Hindi mo kasi sinisimulang humakbang. Hindi mo kasi sinisimulang magpabago sa Panginoon. Ang nakikita mo lang, puro mahirap, puro mahirap. Pero kung simulan mo maglingkod sa Panginoon, simulan mo, sige Lord, kahit masakit, sige po. Kasi ito yung plano mo sa akin. And church, I believe we experienced that. Na ito, hindi ka naman ganito dati. Dati hindi ka naman talaga focus sa oras. Pag sinabi 9, talagang 10 ka naman talaga pumupunta. Pero binago ka ng Panginoon. Yan pala ang kalooban sa'yo na pag sinabing 9 pala dapat. Amen! Richard, sir! Kung marami pang din na bago dito Pero by God's grace, there's a lot of time para ipaglingkod sa Panginoon. Magpabago po tayo sa Panginoon. Kasi si Apostle Paul, hindi niya tinignan yung mga pagkukulang niya. Tinignan niya yung pwedeng magawa ng Panginoon para dun sa mga pagkukulang na yun para sa kanya. And now, kapatid, ito po ang sinasabi ng Apostle Paul. First, forgetting those things which are behind. Forgetting. Kapatid, ano ba ibig sabihin ng forgetting? Kalimutan. Galing. Hirap po yun Kalimutan. Pag sinabing kalimutan, huwag mo nang alalahanin. Huwag mo nang isipin. Huwag mo nang balikan. Mag-move on ka na. Diba yan? Forgetting those things which are behind. Forgetting. Ibig sabihin, kapag ikaw ay humakbang, hindi ka na lilingon. Kasi forget. Yung focus mo nasa harapan mo. Nasa Panginoon. 10% giving. Patience. On time. Long sleeves and necktie. Mahabang dress. Forgetting those things which are behind. Kapatid, sa isang relationship, kung titingnan niyo yung dating nakalipas, hahalungkatin niyo yung mga mali ng isa't isa, sa tingin niyo po ba makakatulong yan? Iyakan lang. Hindi lang iyakan. Magsisisihan lang kayo. Magdadrama lang kayo. And worst thing to happen, yung relationship na binuo ng mga happy thoughts nyo, masisira ng mga bagay na hindi nyo naman naranasan nung magkasama kayo. That's why it's to forget those things which are behind. Ang Panginoon niya kinalimutan kung ano yung mga nagawa mo Why tayo pang mga tao? Kalimutan mo na yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Sabi nga last preaching, lay aside your burden. Kasi sa isang takbuhin, pag may dala-dala ka, hindi mo matatapos yan. Nangungulilat ka, kapatid. Kaya kapag ikaw ngayon nangulilat, hindi mo marireach yung pagpapala. Lay aside your burden. Kasi hanggang binabalitan mo yung burden na yan, pinipilit mong tumakbo, ma-reach mo yung finish line, pero yung focus mo nandun pa rin sa mga dating bagay,
hindi mo matatapos yung takbuhin mo. Parang pumasok ka lang sa maze, paikot-ikot ka lang. Kapatid, merong start line, merong finish line. Kung nagsimula ka ng humakbang, at habang umahakbang ka, tinuturuan ka ng Panginoon kung ano yung mga dapat mong bitawan, bitawan mo na. At kapag binitawan mo na, hindi mo na hahawakan. Hindi mo na babalikan. Kasi pinabitawan sa iyo ng Panginoon kasi alam niya na yung takbuhin na yan, matatapos mo kapag wala yan sa likuran mo. Kapag wala yung mga bagay na yan sa sarili mo. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon maging convenient, maging masaya ka, ma-enjoy mo yung pagtakbo mo na nasa Panginoon ka. Kapatid, bakit ba yung pagbibitawan sa iyo ng Panginoon? Kung nakabubuti ba sa iyo yan, ipapaalis siya ng Panginoon? Hindi. Kung pinapaalis sa iyo ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mahalaga sa iyo. Hindi nakakatulong sa buhay Kristiyano mo yan. Maaring yan yung dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi mo makita yung kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Na hanggang ngayon, kapag may tumatayo dito, nasasaktan ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin makita yung kahalagahan ng pagmamahal mo sa pastor mo. Kaya kahit sino itayo dito, wala ka makitang tama. Ano ba yan nakikita mo? Thank you. Ang kalooban ng Panginoon sa iyo, kapatid, to forget those things which are behind. Meron bang runner na tumatakbo, tingin ng tingin sa likod? Magdanako ata yun, hindi yata runner yun. Snatcher yun, hindi runner. Runner tayo eh. Snatcher. Kaya yung mga Kristiyano na tumatakbo, tingin ng tingin, snatcher yan. Hindi yan runner. Magpagiging snatcher. Yan, forget those things which are behind. Kasi pagka yung runner, takbo ng takbo, tingin ng tingin, sabi baka mamaya may obstacle pala, madapa ka, Babagal lalo. lalong babagal. Eh kung nakatingin ka, mayroong pagsubok, makita mo muna, ay pagsubok to ah. Anong gagawin ko? Tatalon ako. Eh kung nakatingin ka sa likod, nadapa ka,